Live. Magandang hapon, Nel. Dumating na ba si Pangulong Marcos dyan sa Lao at ano-ano ang mga unang dadaluhan niyang meeting dyan? Yes, June 3:16 p.m. local time dito sa Lao. 4:16 p.m. naman dyan sa Pilipinas. Dumating ang delegasyon ng Pilipinas na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dadalo dito sa 44th at 45th ASEAN Summits and related summits dito sa Lao, PDR. Sa kanyang pre-departure speech, sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa international issues na tatalakayin sa summit ay ang sitwasyon sa Myanmar, gulo sa Ukraine at Middle East at iba pang usapin sa rehiyon. Isusulong din ni PBBM na matalakay sa pulong ang ukol sa mapanganib na mga insidente sa West Philippine Sea. As we continue to grapple with sharpening regional tensions, including the recent dangerous incidents in the West Philippine Sea, I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Hindi tinukoy ni PBBM ang aksyon ng Beijing sa rehiyon, ngunit sa nakalipas na mga buwan, nakaranas ang Pilipinas ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat para sa kaligtasan ng mahigit 40,000 na mga Pilipino na nasa Lebanon at Israel. Kaugnay na rin ito sa nangyayaring gulo sa pagitan ng dalawang bansa. May panawagan naman si PBBM sa ating mga kababayan na nasa conflict areas sa gitnang silangan. Sa ating mga kababayan sa Lebanon at Israel, ang ating pamahalaan ay nakahanda sa pagtugon ng inyong pangangailangan. We hope that you will avail yourselves of our repatriation program while flights are available. In the meantime, heed the advisories of the Philippine Embassy and the Lebanese and Israeli governments. Iniulat naman ng Pangulo na wala ni isang Pinoy na nasaktan sa krisis sa Lebanon at Israel. Para sa unang schedule ng Pangulo dito sa Lao, haharap muna siya dito sa Filipino community kung saan nasa 400 mga Pilipino ang nandito at karamihan ng mga nagtatrabaho bilang professional at ang iba naman ay household workers at bukas ang inaasahan nga na formal na pagbubukas ng ASEAN Summit dito sa Lao, PDR. Jude? Nel, may mga representative din ba o dadalhin ba dyan ang matataas na opisyal ng Estados Unidos dyan sa ASEAN Summit, Nel? Yes, June. Ang magre-representa kay US President Joe Biden ay si US State Secretary Antony Blinken. At sa panig naman ng China ay hindi makakarating si Chinese President Xi Jinping, kundi yung Chinese Premier, ang Prime Minister dito ang pupunta dito sa ASEAN Summit. At inaasahan natin, base doon sa mga impormasyon na nakarating sa atin mula doon sa DFA, wala pa naman na mga bilateral meetings na naka-schedule ng Pangulo para sa panig ng China o sa US. Pero inaasahan natin na madaragdagan itong mga schedule ng Pangulo dito sa sidelines ng ASEAN. Jude. Okay, maraming salamat, Nel Maribohok.